Kay Sir Anthony. Sir, in regards to nga dun sa mga programa natin, yung mga competitions natin, lalo na yung age group, ano siya, tuloy-tuloy pa rin ba? Of course, para at least maispatan tayo ng mga national coaches, may scout natin yung mga possible natin na mga ipapadala natin sa different competitions in case na may represent natin yung ating Philippine flag po, Sir Anthony. Tuloy-tuloy ba rin ba yung mga age group? Yes. After ng CH this June, sa August, meron Junior World Swimming Championship. Ito gaganapin sa Romania. So, ito yung isang magandang exposure para sa kanila. In particular with that, dun sa Junior Worlds, meron bang tryout na magaganap ulit para dito? Kasi ang dami natin mga juniors ang inaasahan magpapasiklab. Of course, sina James Agido, si Maddie Monchje, and the rest of our juniors natin who are vying for the slots nga sa competition. Meron bang details so far from your end? So far yung nag-try out para sa CH, sila din malamang ipapasok doon sa Junior World. So okay. So parang magkasabay yung tryout ng SEA Games saka sa Junior World, Yes, sir. ginawa na yung try out sa CH, sa Junior. Isang tryout lang for CH and World, Junior World. Okay. Lipat naman ako sa ibang mga usapin. Meron din tayong artistic swimming team under kay Coach Giela Sanchez na patuloy na umaakot ng mga medalya sa iba't ibang competitions. The last time I checked, meron din mga medalya ito yung US-based na si Carmina Tan. Diyan sa isang mga qualifier for the nationals. So, how do you amaze dito sa performance ng ating mga artistic swimmers natin na namamayagpag ngayon sa international stage? Yung ating artistic team. Yes, actually hindi maganda yung programa ng Philippine Aquatics, hindi lang swimming, lahat ng sinasama namin, diving, artistic swimming, and now open water is coming in, and junior water polo also. So we will send the junior water polo and CH group is coming in. And bukod pa rito sa ating artistic swimming, meron kayo last weekend yung mga seminars for strength and conditioning na ginanap dyan sa may Rizal Memorial Stadium. Would you describe to us yung ating seminar doon sa may Coliseum last weekend? Yes, that's the commitment of PAI also to educate the coaches. So tuloy-tuloy yung coaches seminar namin. So last March, dumating dito si Derek Shaw, yung coach ni Kayla Sanchez. So pupunta siya dito sa Pilipinas. So ginawa namin, usap kami na conduct na siya ng seminar. So it was a successful seminar. Again, after the strength and conditioning with Coach Albert Roya and JP Martinez. So, lahat po nung dapat na ibigay sa mga coaches, binibigay nila. Okay, doon naman tayo sa mga coaches, si Coach Jose at si Coach Marie. Gaano ba laking katulong itong mga ganitong klase mga seminars upang madagdagan pa o ma-improve pa yung mga coaching skills sa pag-attend niya ng mga seminars ng PAI? Unahin natin si Sir. Isang seminar coaches like yung mga sa amin sa mga consumer kasi alam ko hindi kasi lahat ng coach na tawag ay yung ganun kagaling sa mga consumer kaya nga yung ibang coaches nagawa pa ng mga sports science mga coach sa kanila kaya sa akin punto nito yung marami rin natutulungan sa mga pasangan. Okay, Coach Marie, anong sentimento niyo doon sa mga seminars na pinagkaloob ng PAI? Maganda yan kasi na-update kasi yung skills ng coaches natin. So, mag-updated sila sa mga dating
pag-implement nila, mas maganda yung, mas mapapaganda yung tulong nila sa athletes natin. So, maganda lang na na-update siya palagi. Okay, last question na talaga kay Ma'am Rose. Ma'am, do you think pagdating sa 2028 Olympics, hopefully, makakapagpadala tayo ng diver dyan or di kaya pwede sa World Championships, ano talaga ang pinaka-goal ng isang Rose Ann Ocmer? Yung goal ko po nga yung gusto ko rin po makasali ng Olympic. Yun. Yan. Thank you. Good morning. Ryan, okay. Kayo ni Sheila May, ano ulit yun? Ano po? 2018 Olympics. Tapos nag-Sydney din. So, twice, naka-dalawang Olympics ka. Hindi po, dalawa isa lang. Pero sa diving, Sydney. Hindi po wala akong sito. Pero meron din diving Yung na. athletes ko dapat. Yung athletes kaso hindi naman po ako hindi po ako hindi ko nakalala. Tapos kahit nadala ko sa kayo ng athletes na kailangan ko tapos hindi yung mga panahon kasi yung mga babay. Kaya hindi na po ako Ryan din, by the time na, kaya importante talaga yung pag-post nila sa consistency. Like from all aspects. Kasi sila Ryan din, by the time na nag-peak sila was around nag-age na ni Janet, diba? Mga around 20s. So, napatuloy-tuloy na ito yung so thankful din kami sa PSC and also PI kasi it's about plus minus pa yun the years na nag-pandemic kasi Natigil ka rin. tigil kami so ganda the skills ni Jabek na ibang divers pero yun na nagkaroon ng love so we have to make up for those years. So far, yung coach, may mga ranking ba tayo sa SEA Games, Asia, or sa World? Right now, may mga atleta tayo na sa ranking. Actually po, itong last SEA Games kasi iba-iba kasi yung pinapadala, hindi naman po lahat. So let's say, kung medal contender, specifically yun sa sa SEA Games, Asian Games, and Olympics, kung sino yung gano'n naman yung natin. So, in the past two SEA Games sa Vietnam, after the pandemic, actually even before that, 2020. So, parati tayong nag-4. Tapos, konti-konti na po yung difference na mag-bronze. So, kami talaga, if nararamdaman nyo na walang yung diving, lalo na po kami, kasi talaga iniiyakan po namin yun na parang konti na lang kasi gusto din namin mabalik yung glory days na diving. So, we're all working together. So, pati po yung officials, yung coaches, kasi pag up-to-date, subjective po kasi yung sport namin. So, kailangan may judge, so dapat up-to-date din yung officials. So, yun nga, Vietnam, Cambodia, nag-form din kami. And then, honestly po, like, I like po para hindi din masyadong ma-pressure yung athletes namin kasi, like I said po, these are springboard divers na are training in a platform event. Event na hindi po nila ginagawa usually. So, the fact na hinahabol nila, nag-pursige talaga, we're hopeful, we're just hoping na mag-podium finish namin. But compared to the other athletes po, na yun talaga yung event nila from the start, platform divers talaga sila. So, we're hoping for the best. Coach, aside from training, venue, siyempre, ano pa ba ang big challenges
makakuha, lalo na, so, siyempre, ang mga atleta, sasama yan sa sport, kung alam nila makakuha nila ng scholarship, di ba? Eh, right now, ilan lang yata ang eskwelahan na nag-o-offer ng scholarship, and besides, yung sports of diving, parang wala sa calendar ng mga sports program ng mga eskwela, UAAP, NCAA, walang diving competition. So, paano po natin na ilalapit yung mga atleta natin sa mga eskwela para tayo pa paano makakuha naman ng scholarship ng mga yan? Sana po mabigyan ng opportunity po yung divers or yung mga nasa national team in general kasi mahirap po yung ginagawa nila at bukod po sa training. After school, dumediretso sila sa training so masyadong taxing sa katawan and yet they show up pinalilate most of the times. Yung isang challenge po nila is hindi po lahat ng teachers kasi na are that understanding sa mga athletes namin. So, usually, natatakot sila na hindi kami excuse. So, sinusulatan namin, pinatawagan namin. Sana po yung schools, since nire-represent nila yung bansa. Of course, yung school, sana po mabigyan din nila ng pansin at saka pag-unawa. Kasi besides, pag naging successful di ba yung atleta, o na ng eskwela, magaling sa eskwela natin. Kasi every time sa Japan natin, yun nga kasi nag-training or nag-compete sa yung absences, hinabol niya na ng summer, so kawawa talaga sa akin. Coach Anthony,